Kasalukuyan siyang nakatayo sa harap ng Neptune Fountain sa Schönbrunn Palace sa Vienna. Wala siyang ginawa kundi ang kuna ng bawat anggulo ng grandiose na fountain na may marble statues ng mga Greek gods na nagbibigay ng eleganteng aesthetic sa lugar. Ang Neptune Fountain ay isa sa mga highlight ng hardin ng Schönbrunn Palace at madalas itong dinarayo ng mga turistang tulad niya. Grabe, ang ganda naman dito. I wish na makasama ko si Papa sa lugar na ito. Tumayo pa siyang muli at tumitig sa mga estatwang naroon sa gitna ng fountain. Tapos napatingala na rin siya sa langit para alalahanin ang kanyang ina na yumao na noong nakaraang taon lang. Mama, nakita mo ba? Nandito na ako sa lugar na pangarap lang natin dati na puntahan. Ang Vienna! Sigaw niya. Wala namang ganoong tao kaya malakas ang loob niyang magsisigaw na para ba siyang baliw at sinamahan pa niya ng pagsasayaw. Hoy, Ale, Pinay ka, di ba? Bakit ang ingay mo? Tsaka para kang baliw. Malala ka pa sa nakatoma. Tanong ng lalaki sa kanya. Napatigil siyang bigla at nawala ang pagkakangiti sa mga labi niya. Marahan niyang nilingon ang nagsasalita. Oo. Bakit? Ikaw, Pinoy ka? Malamang, kaya ako nga nagtatagalog eh. Pero Manong, para ka pong nakainom. Bawal yata ang nakainom dito sa buong lugar. Nako, dapat siguro lumabas ka na muna rito. Sita niya, sabay atras. Oo, Pinoy ako. Pero hindi ako lasing Tapos napasinok ito. Kaya mas lalo niyang pinaniwalaan na kargado ng alak ang lalaki. Hindi ka lasing? Pero sinisinok ka na parang biik. Bulalas niya. At lalong inatrasan papalayo ang lalaki. Anong sabi niya? Biik? Ginawa pa akong inahing baboy ng babaeng to. Sinundan siya nito habang naglalakad siya palayo. Sinikap niyang bilisan para hindi na siya kausapin nito. Kahit na nagsasalita ito ng Tagalog, kinakabahan pa rin siya. Kaya sa halip na manatili ay naglakad-lakad siya sa kalsada. Hindi niya alam kung bakit kada lilingon siya ay nasa likod niya pa rin ang lasing na lalaki. Ano ba to? Bakit niya ba ako sinusundan? Naaasiwang tanong niya sa sarili. Hoy, miss. Hindi ako masamang tao. May problema lang ako. Oo, nakainom ako. Lasing nga ako kagabi pa. Kaya nga lang pagkagising ko, wala na ang wallet ko. Pati cellphone ko. Nanakawan ako. Wala akong pera. Tsaka, total magkababayan naman tayo. Di ba magkakalahi nagtutulungan? Sigaw pa nito habang sinusundan pa rin siya. Pero tinakpan niya ang tenga niya para hindi ito marinig. Depende sa sitwasyon. Tatanga-tanga ka eh. Bakit ka naglasing at natulog sa kung saan-saan? Ayan tuloy, nanakawan ka. Di ko na kasalanan yon. Sagot niya habang binibilisan ang paglalakad. Miss, teka nga muna. Itinaas pa nito ang kamay habang itinuturo siya. Huwag ka nang tumakbo! Sigaw ng lalaki. Lakad-takbo ang ginawa niya hanggang sa pumara siya ng taxi para sumakay at magpahatid na lang sana sa hotel na tinutuluyan niya. Nang may humintong taxi, agad siyang sumakay. Ngunit nagulat siya nang bumukas ang kabilang pintuan at sumakay rin ito. Palihim siyang kinindatan ng lalaki at binulungan. Huwag ka nalang magingay para walang gulo. Tila nagbabantang sabi ng lalaki. Tapos kinausap nito sa wikang Austrian ang driver ng taxi. Hindi niya yon naunawaan dahil Ingles lang ang alam niyang lengguwahe sa lugar na iyon. Saan ang hotel mo? Alam mo kasi, wala akong matutuluyan ngayong gabi. Naubos ang pera ko sa bulsa at nanakawan din ako. Ilang araw na kaya akong nasa kalsada. Buti na lang nakita kita. At least, may mahihinga na ako ng tulong habang narito ako. Bulong nito na nagtataas baba ang mga kilay. Tanda ng pagbabanta at sinasabing huwag na siyang umangal. Alam mo sir, kung balak mo akong hold upin o nakawan, nako, wala kang makukuha sa akin. Sa totoo lang, free tickets at coupon lang ang dahilan kaya ako nakarating dito sa Vienna. Alam mo bang matagal kong pinagdasal to? Kaya ang pera ko lang dito ay pocket money ko at ilang pirasong pagkain. Bale, ilang araw pa ako rito kaya kailangan kong tipirin. Ngayong gabi lang miss. Tsaka, manghihiram din ako ng cellphone para makausap ang kaibigan ko na nasa Spain. Baka naman pwede. Hindi ako masamang tao. Baka bayaran pa kita sa pagtulong mo sa akin eh.
Pinatapang nito ang boses para masindak siya. Wala siyang nagawa dahil sa takot sa lalaki, kundi ang tahimik na isama ito sa hotel na tinutuluyan niya. Pasado 5:00 na ng hapon ng oras na yon. Pinatuloy niya ito sa kanyang kwarto pero kitang-kita sa kanyang mukha ang takot at pag-aalala. Huwag ka mag-alala, alam ko yung tumatakbo sa isipan mo. Nakangising sabi ng lalaki. Ha? Hindi ah. Bakit naman ako mag-iisip ng masama? Hindi ako natatakot kasi lalaki ka at babae ako. Hindi ako naiilang kasi tayong dalawa lang dito sa kwarto ko. Hindi ako kinakabahan kasi hindi naman kita kilala. Tapos, nandito tayo sa isang lugar. At ibang bansa pa ito. Wala akong kinakatakutan kahit na maraming nababalita ngayon na namamatay kasama ng ibang tao. Tama na. Ang dami mong sinasabi. Terrence. Terrence ang pangalan ko. Sorry, yun lang muna ang kaya kong sabihin sa'yo. At gusto kong bigyan ka ng assurance na wala akong gagawing masama sa'yo. Oo, nakainom ako. Pero di naman lasing na lasing. Huwag kang mag-alala. Di ako masamang tao. Paniniguro ng lalaki. Alam nitong nakakaramdam siya ng takot at nauunawaan naman ito na natural lang yon dahil hindi sila magkakilala at tinakot lang din naman siya nito para mapilitan siyang tulungan ang lalaki. Alam mo naman pala eh. Siyempre, natatakot ako kasi di naman kita kilala. At kahit na nasa sarili nating bansa itong mangyari, nakakatakot pa rin, di ba? Dito pa kaya na nasa ibang bansa? Ay, ang malas ko naman. Akala ko magiging ayos ang bakasyon ko. Alam mo ba ang pinaghandaan ko ito? Pero syempre, hindi naman ako mayaman kaya limitado ang pocket money ko. Palatak niya. Okay, I understand you. Give me your cellphone at tatawagan ko ang kaibigan ko nang sa ganon makalis na ako rito at hindi na kita maistorbo pa. Alam kong kabigatan ako sa'yo. Alam mo kabayan, kung may iba lang akong malalapitan, hindi kita iistorbohin. Tinangka siya nitong lapitan at hawakan sa balikat pero umiwas siya. Marahan niyang iniabot ang cellphone niya sa lalaki. Eto na, mamang biik. Masamang tingin ang ipinukol ng lalaki sa kanya pero di na lang pinatulan ang pagtawag niya rito sa ganoong pangalan. Thank you. Huwag kang mag-alala, pataalis din ako. Kailangan ko lang makausap ang kaibigan ko. Tumalikod ito matapos mag-dial sa cellphone niya at lalong lumayo nang may makausap na. Samantalang siya ay hindi pa rin buo ang tiwala sa lalaki. Naglakad siya papunta sa kama at naupo roon. May hinahanap siya sa loob ng bag niya. Iyong wallet niya na iilang libo na lang ang laman. Hindi niya alam kung aabot iyon hanggang sa ilang araw niya roon. Wala siyang problema sa ticket, pero yung pagkain sa araw-araw ang magiging problema niya. Gusto sana niyang tulungan ang lalaki, kaya lang inaalala niya ang kanyang sarili. Ngunit sa huli, umiral pa rin ang pagiging matulungin niya. Manong, kunin mo na lang tong ibang pera ko. Hindi na lang ako lalabas at mamamasyal. Magpapalipas na lang ako ng araw dito sa loob ng hotel hanggang sa makauwi ako. Tipid ang ngiti niya kahit na nanginginig ang mga kamay habang inaabot sa binata ang perang hawak niya. Ngumiti naman ito. Salamat, miss. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Alexi Villanueva. Kakagraduate ko lang ng Hotel and Restaurant Management. Pero ito nga ang nangyari, nandito ako dahil sa isang coupon. Kaya pasensya ka na kung hindi kita mabibigyan ng malaking pera. Basta ang gusto ko sana, umalis ka na. Kasi natatakot ako sa'yo. Okay, sige. Para hindi ka na matakot. Dito lang ako. Diyan ka. Ayos ba yun sa'yo? Wala akong gagawing masama sa'yo kung iyon ang ikinatatakot mo. Alak lang ang nainom ko, hindi drugs. Kaya huwag kang mag-alala. Tumalikod ito at nagtungo sa banyo. Narinig niyang naliligo ito. Pero nagtaka siya kung ano kaya ang gagamitin nito. Napatayo siya para sana habulin at pigilan itong gamitin ang bathrobe niya. Pero wala na siyang nagawa. Naghanap siya ng t-shirt na pwedeng ipasuot sa lalaki dahil ayaw niyang makasama ito buong gabi nang naka-bathrobe lang. Mabuti at may dala pala siyang jogger na pwede ring ibigay sa lalaki. Narinig niya itong lumabas ng banyo. Napatigil siya sa paghinga nang makita niyang nakatapis lang ito ng puting towel na pagmamay-ari niya. Mabilis siyang napapikit. Kainis naman! Yung paborito ko pang towel ang sinuot niya. Bulong niya. Ano yun? May sinasabi ka ba? Sorry Ginamit ko na ang towel mo.
Napalunok siya nang makita ang half-naked body nito na talaga namang nakakapanindig balahibo pero agad niyang ibinigay ang mga damit na ibibigay niya rito para maalis ang atensyon niya roon. Eto, bumalik ka sa banyo at isuot mo yan. Utos niya. Alam mo, hindi ko naman talaga iniisip na kriminal ka o masama ka. Pero bakit ka nag-iisa sa kalye at nakainom? Siguro inubos mo ang pera mo sa pagliliwaliw, no? Ako kasi, eto yung first time na namasyal ako ng malayo sa pamilya ko. Kaya ang gusto ko sana, maging memorable. Pero mukhang hindi na yun mangyayari. Pero kung makakatulong naman ako sa'yo, sige na lang. May tuturing ko pang masaya ang mga araw ko dito sa Viana. Sabi niya habang sinusundan ng tingin ang lalaking muling nagbalik sa loob ng banyo ngunit hindi nito isinara ang pinto. Ganun ba? Hayaan mo balang araw. Malay mo, magkita pa tayo ulit. Ibabalik ko ang kabutihan mong ito sa akin. Tanging narinig niyang sagot ng binata. Naupo lang siya sa kama, ngunit hindi niya namalayang nakatulog pala siya dahil na rin sa pagod. Buong araw siyang naglibot sa buong lungsod ng Viana nang naglalakad lang dahil nga sa kagustuhan niyang matipid ang baon niyang pera. Kinabukasan, paggising niya, napabalikwas na lang siya ng bangon dahil nagulat siya na nakahiga na siya sa kama at nakukumutan ang buong katawan niya. Inilibot niya ang buong paningin sa buong silid niya at hinanap ang estrangherong lalaki. Pero napagtanto niya na tila nag-iisa na lang siya sa buong silid. Okay, umalis na siya. Wala nang dapat ipag-alala, Alexi. Bumangon siya at kinapkap ang buo niyang katawan. Nakita niya na iyon pa rin naman ang suot niyang damit. Walang nagbago at hindi naman masakit ang katawan niya. Nagtungo siya sa banyo para sipating mabuti ang kanyang sarili at nang matiyak niyang wala namang nag-iba o nangyari sa kanyang katawan. Tsaka lang siya lumabas ng banyo. Hinanap niya ang bag niya. Nag-aalala siyang baka may ninanakaw sa kanya ang laseng na lalaki. Nakita niya ang tiket ng eroplano sa ibabaw ng vanity mirror kasama ng pera na ibinigay niya rito kagabi bago siya makatulog. Pero may isang bagay na nawawala sa kanya. Iyon ay ang wallet niya. Yung wallet ko! Ang walang hiyang yun! Bigay pa naman sa akin ng mama ko yun, tapos ninakaw lang niya. Humanda talaga siya sa akin kapag nagkita kami uli! Bulalas niya habang nasa may veranda. Sumigaw siya roon dahil sa sobrang inis sa pagnanakaw ni Terence ng wallet niya. 6 na buwan na mula nang makabalik siya sa bansa mula Viana at hindi niya malimot ang nangyari roon. Oh, anong ginawa mo tungkol sa nagnakaw ng wallet mo sa Viana, Alexi? Usisa ni Gemma. Wala na. Mabuti na lang hindi niya kinuha ang tiket at konting pera ko. Yung wallet lang. Nakaisa-isang pamanang iniwan ni Mama. Nakakainis. Napapahampas siya sa lamesa habang sumasagi sa isip ang pagkawala ng mahalagang wallet. Ano bang laman nun bukod sa pera? At ganyan na lang galit mo? Nandun lahat ng ID ko. Ang hirap kumuha ng mga yun, no? May mahahalagang papel pa. Pati mga lumang ATM. Nakasimangot niyang paliwanag. Nako, pati lumang ATM dala mo pa? Grabe ka? Magpatingin ka kaya? Baka hindi mo pa mabitawan ng mga luma mong gamit. Napapailing na puna ni Gemma. Sakit agad. Baka naman may sentimental value lang talaga. 6 months na rin yun. Kalimutan mo na. Malay mo, makita mo pa siya dito. Pinoy din naman daw, di ba? Ayoko siya makita. Gusto ko ang wallet ko. Scammer siya. Magnanakaw ng wallet na may wallet. Nanggigigil niyang sagot. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa hotel bilang frontliner. Pagkaraan ng 6 na buwan na maganda ang performance niya, nailagay siya sa front desk. Bandang 6:00 pa lang, naroon na siya at abalang inaasikaso ang mga bisita. Maya-maya, kinausap niya si Gemma. Magsi-CR lang ako ha, bahala ka muna rito. Aniya, sabay takbo para makapag-retouch. Pagkalabas niya mula sa restroom, 5 minuto ang lumipas, napansin niyang may lalaking dumating at may kinukuhang susi sa front desk kahit di pa nag-check-in. Agad niyang nakilala ang mukha nito. Hala, siya yung scammer. Baka may balak na naman siyang lokohin. Oras ko na para mabawi ang wallet ko. Bulalas ng isip niya.
Lumapit siyang mariin ang kamao. "Hoy, mister!" Sigaw niya, sabay sampal dito. Gulat ang lahat, lalo na ang lalaki. "Huto!" Napahinto ito nang makita siya. "Ano, gulat ka no? Naalala mo ako, di ba? Mr. Terence na walang apelido?" Taas kilay niyang sabi, bakas ang galit. "Oh, you." Balik ng lalaki, itinuro siya at tahimik na tumawa. "Oo, ako. And when I met you in Vienna, my vacation got messed up." Bulyaw niya na ikinatawa palalo ng lalaki. "Beshi, ano ka ba? Kilala mo ba talaga yan? Tama na!" Pigil na Gemma. Pilit siyang hinihila palayo. Pero buo ang paniniwala niyang tama ang ginagawa niya. "Hindi, Beshi. Ayokong may iba pang maagrabyadong taong to. Maraming turista dito. Baka siya na naman ang manlamang." Hingal niyang paliwanag. "Okay, please, give her a bottle of water." Utos ng lalaki. "Sir, bibigyan natin siya ng tubig. Sinampal ka nga niya." Tanong ng sekretarya nito. "Tunet, sabi ko, bigyan mo siya. Hinihingal siya. Baka himatayin pa." "Huwag na. Kaya kong sarili ko. Magnanakaw ka. Ibalik mo ang wallet ko." Pasigaw niyang hiling. Sinubukan niyang muling hampasin ang lalaki, pero pinigilan na siya ng mga lalaking nakaitim. Nakita niyang inayos ng lalaki ang suit at korbata nito. "Dalhin niyo siya sa security department, pero huwag sasaktan. Doon kami mag-uusap mamaya." Utos ng lalaki, tsaka tumalikod. Wala siyang tigil sa pagwawala. Buo ang paniniwala niyang scammer ito. "Sir, scammer yan! Ninakaw niyang wallet ko sa Vienna. Hindi siya totoong guest. Baka marami pa siyang biktimahin." Sigaw niya habang nagpupumiglas. Pagdating sa office, pinuntahan siya ng manager at doon pinagalitan. "Miss Alexi, alam mo bang gumawa ka ng eksena? Kilala mo ba kung sino yung lalaking sinampal mo sa harap ng tao? Mabuti na lang konti ang tao sa lobby, pero nakita pa rin ng mga kasama mo at tauhan niya. Nababaliw ka na ba?" Sigaw ng manager. Napaangat ang ulo niya. "Sir naman, inaalala ko lang ang kapakanan ng mga guests natin. Baka maloko niya ang mga—" "Shut up!" Malakas na saway nito. "Hindi mo ba alam na siya si CEO Terence sa Avedra? Bagong namamahala ng hotel. Sa tingin mo, may pag-asa ka pang ma-retain? Pati ako, baka madamay. Ilang anak ko pa ang nasa kolehiyo. Anong gagawin ko kung mawalan ako ng trabaho dahil sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan, Alexi. Matalino ka, kaya kita nilagay sa front desk. Hindi para ipahiya ako." Malakas na tinig ang pumailan lang mula sa pinto ng security department. Sabay silang napatingin sa lalaki. Sir, patawarin ninyo ako. Hindi ko na-brief ng maayos ang tauhan ko. Ako na pong magdedisiplina." Pag-aalala ng manager. "No, ako na. Bilang parusa, ibababa ko siya sa housekeeping. Siya lang ang maglilinis ng VIP room ko hanggang maisipan kong palitan siya. Ayoko kung sino-sinong pumapasok sa kwarto ko. Baka manakawan pa ako." Sabi ng CEO. "Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw." Singit ni Alexi. "Alexi!" Awat ng manager nang bumuka ulit ang bibig niya. "Sige, pwede ka na magsimula ngayon. May oras pa." Utos ng CEO, sabay hawak sa pulso ni Alexi at paghila palabas ng opisina papuntang lobby. Nakaagaw sila ng pansin habang nagpupumigla si Alexi para di sumakay ng elevator. Ngunit mahigpit ang hawak ng lalaki kaya napilitan siyang sumakay. Sumulyap siya kay Gemma pero wala rin itong magawa. "Bitawan mo ako! Sa tingin mo, makakatakas pa ako? Nandito na tayo sa elevator." Galit niyang singhal. "Ang tapang mo, kahit alam mo na kung sino ako." Seryosong tanong nito habang napapabuga ng hangin. Totoo naman eh. Kilala kita. Ikaw yung scammer na kumuha ng wallet ko sa Vienna. Makati ang kamay mo. Bakit? Gusto mo ba yung pink? Baka bakla ka?" Bulyaw niya. Pero bigla siyang hinalikan nito. "Ano? May baklang nang hahalik ng babae? Sige, sabihin mo pang bakla ako kung ayaw mong maubos yung mga labi mo. Hindi lang halik yan." Galit na sabi nito. Natahimik siya. Nakatakip ang palad sa labi habang bumukas ang elevator. Pagkalabas,
hawak pa rin ng CEO ang braso ni Alexei. Parang wala siyang buhay na nahihila nito papasok sa napakalaking silid. Napanganga si Alexei sa lawak ng kwarto na mukhang siya lang ang maglilinis araw-araw. Bigla siyang napasalampak sa sahig at humagulgol. Napatigil si Terence. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ko umiiyak na parang bata dyan? Ipapalinis mo sa akin to? Dapat nasa marketing department ako o kaya sa events. Ikaw naman ang may kasalanan kaya kita sinampal eh. Ninakaw mo ang wallet ko. Tapos, hinalikan mo pa ako. Reklamo niya, halos nanginginig sa inis. Lihim na napapangiti ang CEO. Pero seryoso ang tingin kapag nagkakasalubong ang kanilang mga mata. Alam mo, kahit kasalanan ko, may kasalanan ka rin. Paano kung VIP guest ako? Sisirain mo reputasyon ng hotel? Kaya ito ang parusa mo. Kung gusto mong makauwi ng maaga, bilisan mo. Aniya, sabay pasok sa bedroom. Hinubad nito ang suit at polo, tsaka kumindat kay Alexei. Inirapan lang niya ito. Tumayo siya at sinubukang maghanap ng panlinis, pero wala pa sa loob ng silid. Mr. CEO, kukunin ko lang ang panglinis sa housekeeping. Aniya, ngunit nabigla nang hindi mabuksan ang pinto. Bakit nakalock? May papahatid akong gamit dito. Habang nandito ka, hindi ka basta lalabas. Tugon ni Terence. Kinukulong mo ba ako? Pakawalan mo ko. Babalik naman ako agad. Sigaw ni Alexei. Lumapit ang CEO at itinukod ang isang braso sa pader malapit sa kanya. Kaya bigla niyang itinaas ang tuhod at tumama ito sa tiyan nito. Aray ko! Lagi mo ako sinasaktan ha. Idedemanda na kita ng physical injuries. Daing ng lalaki. Sige, idedemanda rin kita ng sexual harassment. Hinalikan mo ako ng bigla. At yung wallet ko, ibalik mo. Bulyaw niya. Bakit ba napakahalaga ng wallet na yan? Tanong nito habang hinihimas pa rin ang tiyan. Regalo yon ni Mama bago siya mamatay. At nandoon ang nag-iisa naming family picture. Mahirap lang kami nun, palipat-lipat ng bahay. Nabasa lahat ng lumang litrato, kaya yun na lang ang natira. Ikaw kasi, mayaman ka. Hindi mo naiintindihan. Paliwanag niya, halos maiyak ulit. Hindi ko alam. Inisip ko lang na baka mas kailangan mong pera. Kaya di ko na ginalaw yun. Hinanap naman kita pagkatapos, pero nawala ka na. Susubukan kong mahanap ang wallet mo. Mahina nitong sabi, halatang kinakabahan. Basta, siguraduhin mong maibabalik mo yan. Kung hindi, may mas matindi kang aabutin. Banta niya ng mahina. Matapos ang araw na iyon, lumabas siyang nakasimangot. Hindi umubra ang tapang niya sa CEO. Pinagdusa pa rin siya sa paglilinis ng buong silid. Sira ulo yun. Akala ko gentleman. Lahat ng gawaing panglinis ipinagawa sa akin. May araw din siya sa akin. Inis na bulong ni Alexei habang nakasakay sa bus pa uwi. Pagdating sa bahay, bumagsak siya sa sofa. Ramdam ang matinding pagod. Napansin nito ng kanyang ama. Oh, Alexei, bakit parang naubos ka? Anong nangyari? Tanong nito. Nakita ko kanina yung scammer na kumuha ng wallet ko sa Vienna. At siya pala ang CEO ng hotel. Ano? Nasaan na yung wallet na bigay ng mama mo? Nasa kanya pa ba? Gulat na tanong ng ama. Umiyak naman ang dalaga, sabay hagulgol. Dali-daling sinubuan siya ng donut ng ama. Ayan ka na naman, umiyak muna bago magkwento. Ano ba talagang nangyari? Usisa nito. Naparusahan ako kasi sinampal ko siya sa harap ng lahat. Nalaman kong CEO siya, kaya nalipat ako sa housekeeping. At grabe, ang laki ng kwarto niyang pinapalinis. Reklamo niya. Kasalanan mo rin. Sana kinausap mo na lang ng maayos. Hindi yung nagpapadala ka sa galit. Kapag hindi ka nagbago, baka mas mapahamak ka. Payo ng ama. Papa naman eh. Akala ko kakampi kita. Daing niya. Anak kita, kaya tama lang na ituwid kita. May iba pa bang ginawa sa'yo ang CEO? Usisa nito. Naalala ni Alexei ang biglaang halik, pero hindi niya masabi. Baka mas lalong magalit ang ama, lalo't pareho silang impulsive, katulad ng sinabi ng kanyang mama noon. Ilang buwan niyang tiniis ang pagkakalipat sa kanya
Araw-araw niyang nililinis ang lahat ng VIP rooms sa buong hotel at ang silid ng binata ang pinakamahirap linisan. Madalas din siyang pahirapan ng CEO at utusan ng kung ano-ano, pero hindi siya sumuko. Humanda ang biik na yon! Kapag nakita ko na ang wallet ko, aalis na ako sa hotel na ito! Sigaw niya habang nasa rooftop. Doon niya napipiling magpahinga kapag sobra na ang pagod niya. Kabababa lang niya sa lobby nang makita niya ang kaibigan niya at napatulala siya. Naalala niya kasi iyong panahon na isa siya sa mga receptionist ng hotel at nakatayo doon sa front desk. Hindi niya namalayan na nalapitan na pala siya ni Gemma. Ano na, Beshi? Kaya mo pa ba? Magpahinga ka muna o kaya mag-file ng leave. Hindi na, Beshi. Ayos lang ako. Kasalanan ko naman ito eh. Nagpadalos-dalos ako at naging emosyonal. Ayun, nasampal ko tuloy ang CEO. Malay ko ba naman kasing yung scammer sa Vienna na lalaki, siya rin pala. Palatak niya. Kaya eto, imbes na susi ang iniabot ko sa mga guest, walis at mop o di kaya naman pushcart na may lamang panglinis ang hawak ko. Dugtong pa niya. Habang nasa utility room siya, ay inaayos sa mga gamit panglinis, biglang may tumulak sa kanya. Kamuntik na siyang masubsob sa pushcart na may mga gamit. Ano ba? Ano bang problema ninyo? Galit niyang tanong at nilingon ang tumulak sa kanya. 3 babaeng janitor na inis sa kanya dahil inagawan daw niya ng pwesto ang mga ito. Ano? Marami ka na bang nasipsip? Ang yabang mo para sampalin ng CEO? Dapat sa'yo natanggal. Hindi nalipat dito. Oh, hindi ba noon pa man mayabang ka na? Kasi nandoon ka sa front desk? Kasi may pinag-aralan ka kaya dapat doon ka? Pare-pareho lang naman tayong utusan at empleyado. Tila galit na sabi ng kasamahan niya. Teka nga muna, bakit ba kayo nagagalit? Kaya nga ako nandito kasi pinagbabayaran ko ang maling nagawa ko. Dapat nga matuwa kayo kasi hinaharap ko ang mga problema ko. Sana naman wag niyo akong ibuli dahil lang dyan. Ano? Binubuli ka namin? Ayos ah! Bulalas ng babae sabay tulak sa isang balikat niya. Hanggang sa nainis ito at sinabunutan siya. Tumulong naman ang 2 kasama nito. Mabuti na lang may ibang kasamahan sila na tumakbo palabas upang tawagin ang manager nila. Ngunit bago pa mangyari iyon, laking gulat nilang lahat nang may umawat na sa kanilang mga lalaking nakaitim. Mga tauhan pala ni Terence. Ano ba kayo? Bakit kayo nag-aaway? Tanong ni Terence na naroon na rin pala. Ngunit hindi makasagot ang 3 mga babae. Kayong 3, bakit ninyo binubuli si Alexi? Narinig ko ang pinag-usapan ninyo kanina, kaya huwag na kayong magkakaila pa. Gusto ninyong matanggal sa trabaho? Bakit naman ganun, sir? Siya nga sinampal kayo sa harap ng maraming tao at nag-viral pa yon. Pero hindi ninyo siya tinanggal sa trabaho. Tanong ng mga ito. Anong pakialam ninyo? May dapat ba akong ipaliwanag sa inyo? Nakataas ang isang kilay na hinarap nito ang mga babae. Ngunit tumayo na siya at nag-walk out. Hindi niya akalaing hahabulin pala siya ng CEO. Alexi, wait! Sigaw nito habang humahangos dahil sa pag-akyat sa hagdan. Ano ka ba namang babae ka? Bakit naman sa dami ng tatakbuhan mo dito pa sa exit? At balak mo pang umakyat sa pinakamataas na floor? Tanong nito sa sarili habang sinusundan pa rin siya. Pagdating roon, muli na naman siyang nagsisigaw para ilabas ang sama ng loob niya. Mga siraulo! Mga bully, palibhasa, hindi kayo mahal ng mama ninyo. Isa ka pang biik ka. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Galit ako sa inyo! Sigaw niya habang naluluha. Hoy, ikaw! Sigaw nito habang hinihingal pa rin. Ba't dito mo gustong pumunta? Grabe. Tsaka may elevator naman. Bakit ka nagpapakahirap na umakyat ng hagdan? Tapos nagsisigaw ka rito at minumura ang biik? Anong kasalanan ng mga biik sa'yo? Tiningnan muna niya ito ng masama bago sinagot. Nagtatanong ka pa? Di ba? Ikaw nga yung biik. Ikaw yung biik na nakilala ko sa Vienna at nagnakaw ng wallet ko. Natawa naman ang binata. Okay, sige. Ang gwapo ko namang biik. Sige na. Kung gusto mo, tanggalin ko sila sa trabaho. Kaya kong gawin yun. Tapos, ikaw naman, ibabalik na kita sa dati mong pwesto. Nakita ko na nagtanda ka na sa dami ng mga paghihirap ko sa'yo. Natagalan mo iyon.
Kaya oras na siguro para ibalik na kita. Sabi nito. Wag na. Ako na lang ang bahala sa kanila. Tsaka, baka lalo nilang isipin na may kinikilingan ka, katulad na lang ng sagot nila kanina sa'yo. Sabi niya. Bakit mo iniisip yun? Walang halaga yun. Hotel ko ito, at ako ang masusunod. Yung ugaling yan, ang nakakapagpahamak sa akin. Kaya ayokong madikit sa'yo o ma-in love. Pwede bang kalimutan na natin na nagkakilala tayo sa Vienna? At yung wallet ko, ibalik mo na. At aalis na ako rito. Sabi pa niya, tangkang aalis na at iiwan ang binata. Ngunit napigilan siya nito. Nahawakan nito ang braso niya. Ano? Aalis ka na? Matapos kong paghirapan na sundan ka rito. Di mo ba nakita na napakataas nito? Hingal na hingal pa nga ako Kaya gusto ko munang dumito muna tayo. Utos ng binata. Ikaw, bagay naman sa'yong mapagod rito. Para matigil na yung kayabangan mo. Akala mo kasi pwede mong gawin lahat. Sige na, aalis na ako. Pero hinila na naman siya nito. Hindi niya akalaing para na naman siyang papel na agad nitong nadadala saan man ito nais. Walang ano-ano nitong inilapat sa mga labi niya ang labi nito at minsan na naman niyang naramdaman ang isang mainit na halik na galing sa binata. Ngunit naalala niyang bigla kung sino ang kahalikan niya. Naalala niyang ito si Terence, ang CEO ng buong hotel. Kaya naitulak niya ito palayo at nagtatakbo na naman siya pababa ng hagdan. Alexi! Ay, ano ba naman? Bakit bang hilig mong magpahabol at palagi ka na lang sa hagdan dumaraan? Meron namang elevator! Matapos ang mga pangyayaring iyon, 3 araw siyang nag-file ng leave para lang makalimutan ang naganap sa kanila ni Terence. Hindi niya maunawaan ang sarili. Alam niyang hindi tama pero nakakaramdam siya ng kilig kapag naaalala niya ang oras na iyon. Ay, Alexi, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong niya sa sarili tapos pinukpok ng malakas ang ulo niya. Aray! Bulalas niya. Napatingin ang ama sa kanya. Ano ba kasing ginagawa mo? Pinupukpok mo ang sarili mong ulo na para bang baliw riyan. Tapos ngayon, aaray ka. Nagtatakang tanong ng kanyang ama. Wala lang po. May naisip lang po akong kabaliwan at pinagsasabihan ko lang sarili ko na tigilan ang naiisip ko. Kung naiisip mo yung CEO. Natitigilang saad ng ama. Tumingin muna ng maigi sa kanya. Alam kong malayo ang agwat ninyo. Langit siya, lupa ka lang. Papa, tao ako at biik siya. Bulalas niya. Ano? Nagkakagusto ka sa isang biik? Malakas na natawa ang ama. Dahil doon, natawa na rin siya. Na-imagine niya ang itsura ng CEO nila na ang mukha ay tulad ng isang baboy. Papa naman, hindi naman siya literal na baboy o biik. Iyon lang ang tawag ko sa kanya. Naalala ko kasi nung nagkakilala kami sa Vienna, sinisinok siya na parang biik. Naalala ko yung alaga nating baboy na nanganak ng 5 biik. Anak, in love ka ba sa lalaking yun? Papa naman, binabasa mo bang iniisip ko? Alam ko kung kailan ka masaya at kung kailan ka malungkot. Pero kung mapatunayan mong mahal ka niya, huwag mo yung katakutan. Ang pagmamahal ay katulad ng isang tubig at lupa. May pantay na kahalagahan. Mahalaga ang tubig, mahalaga din ang lupa. Kaya kapag nagmahal ka, huwag mong isipin ang katayuan ninyo sa buhay. Maaaring mayaman siya at mahirap lang tayo. Pero ang pag-ibig, walang nakikitang distansya. Palagi mong tandaan yan. Naluha siya sa sinabi ng kanyang papa, pero dahil din doon, nagising siya sa katotohanan na kapag naulit ang bagay na iyon, kapag naulit lang ang mga halik na iyon, ipinapangako kong hindi na ako magpipigil. Mariin niyang sabi sa sarili. Nang makabalik siya, akala niya tapos na ang mga pambubuli sa kanya ng mga kasamahan. Pero nasundan pa iyon at mas lalo pang lumala. Ayan, linisin mong maigi. Pati yung toilet doon kuskusin mo. Ayan ang bagay sa'yo. Tutal, mga ilang linggo din naman ay ibabalik ka na sa pwesto mo. Nakapag-leave ka pa, akala mo pagbalik mo tapos na no? Yun ang akala mo. Nagtawanan pa ang mga ito habang sinasabunutan siya noong isang babae. Pero hindi na siya papayag pa na ituloy ng mga ito ang pambubuli sa kanya. Tumayo siya at sinampal ang isang babae at iyong humihila sa buhok niya, kamuntik na niyang isubsob ang mukha sa inidoro.
Magpasalamat kayo, nakapagtimpi pa ako sa inyo noon. Kung iyong CEO nga, hindi ako natakot na sampalin siya. Kayo pa kaya? May pinag-aralan kasi ako, kaya ako nagtitimpi sa inyo. Hindi ko na kayo pinatanggal, kahit na gusto ko na kayong masisante. Pero hindi naman kayo nagtatanda. Bulalas niya habang nagkalat ang tubig na may mga bula sa buong banyo. Tumayo siya at sinipa ang isang timba dahil sa sobrang niyang inis. Tsaka tuluyang iniwan ang mga kasama sa loob ng CR. Dumiretso siya sa staff room para magbihis at tuluyang umalis na lang. Hindi na niya kaya ang mga ginagawa ng mga kasama sa kanya dahil lang sa pagkainggit at ayaw na niyang ipaglaban pa ang totoo niyang pwesto sa hotel. Ano naman kung hindi ko na magawa ang gusto ko at tunay na trabaho sa hotel na ito? Sisikapan ko na lang na makapasok sa ibang hotel. Kahit na 3-star lang, walang problema. Ang mahalaga, magamit ko ang mga napag-aralan ko. Di na ako makakatagal pa na makasama ang mga bully na yon. Mas masahol pa sila sa biik na nakilala ko. Umiiyak niyang sabi habang kinukuha ang mga gamit sa locker niya. Napatigil siya nang makita ang maliit na baboy na figurine na naroon sa loob ng locker niya. Ikaw? Ano? Matapos mo akong halikan? Nasaan ka na? Wala ka na, di ba? Abala ka sa trabaho mo bilang CEO ng hotel na ito. Wala ka nang ginawa kundi ang halikan ako ng walang paalam. Tapos ano? Wala lang? Biik ka talaga? Bulalas niya na muntik pang maibalibag ang hawak na figurine. Oops, wag mong itatapon yan. Bulalas ng isang tinig. Agad siyang napalingon sa nagsalita. Natigilan siya nang makita ang binata. Kanina ka pa ba riyan? Tanong niya. Oo, kanina pa. At narinig ko ang lahat ng mga hinaing mo. Sorry akala ko naka-leave ka pa. Kaya ayun, ginawa ko muna mga trabaho ko. Late ko nang nalaman na pumasok ko na pala. Galing akong meeting. Sabi nito na tila nagpapaliwanag. Pakialam ko, wala naman ako sa posisyon para alamin kung nasan ka. Empleyada lang ako rito at balak ko nang mag-resign. Sagot niya. Napakamot ito sa sentido. Hindi alam kung paano siya aaluin. Umaagos na ang luha niya dahil sa sama ng loob. Sorry na, kasalanan ko ang lahat. Nang dahil sa isang lasenggo na nakilala mo sa Vienna, nagulo ang buhay mo. Napabuntong hininga ito, tapos kinabig siya at niyakap. Isinubsob nito ang mukha niya sa dibdib nito at doon siya umiyak. Hinagod lang nito ang mahaba niyang buhok. Di ba matapang ka? Talunin mo sila. Huwag kang aalis dito. Tapos, ipapakita natin sa kanila kung ano yung kaya mong gawin. Ano, payag ka? Para ano? Para sabihin nila na pinapaboran mo lang ako? Na-promote ako dahil sa'yo? Tanong niya. Halika na, hanapin natin yung wallet mo. Isasama kita sa lugar kung saan mo yun pwedeng makita. Para sumaya ka na at mapag-isipan mo kung ano ang gagawin mo. Mahirap kasing maka-boyfriend ng boss mo eh. Nakangiting sabi nito sabay tayo na at hinila ang palapulsuhan niya. Ano? Anong boyfriend ko ang boss ko? Tumigil ka nga, baka mamaya may makarinig sa'yo. Mahina niyang singhal sa binata. Ano naman, nag-viral nga tayo eh. Di na bago kung mag-viral uli. Na yung dating sinampal mo. Ngayon, boyfriend mo na. Ilang beses na tayo naghalikan, di ba? Kaya para sa akin, mas malalim na sa MU ang relasyon natin. Sabi nito habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay niya. Ha? Saan nga yun? Saang lugar? Huwag mong sabihin sa Vienna. Ang layo nun. Nag-aalala niyang tanong. Hindi. Basta, tayo na. Sabi pa nito habang hawak pa rin siya sa kanyang mga kamay at nagmamadali silang naglakad. Ngunit pagdating nila sa lobby, hinarang sila ni Tonette. Sir, bakit magkasama na naman kayo? Kakapabura ko lang ng mga viral video mo. Kasamang babaeng yan. Tapos ito na naman? Masama ang tinging ipinukol nito sa kanya. Tinangka niyang alisin ang kamay ng binata na nakahawak sa palapulsuhan niya. Ngunit hindi binitawan ng CEO ang kamay niya, sa halip ngumiti ito ng mapakla sa secretary. Mamaya na lang, Tonette. Gutom na ako eh. Ikaw nang bahalang umareglo sa social media na yan. Siguruhin mong mawawala sa timeline ko ang balitang yan, okay? Bilin lang nito sa secretary tapos hinila na naman siya nito paalis. Ano bang ginagawa mo? Mabilis niyang hinila ang kamay niya
nang nasa labas na sila. Hinahawakan ka para hindi ka makatakbo. Ang bilis mong tumakbo eh. Hindi kita mahabol. Sagot nito. Hinahawakan? Baka kinakaladkad sa kahihiyan. Bitawan mo nga lang ako at pabayaan. Huwag mo na akong isama kung saan ka man pupunta. Nakita mo na ngang parang leon yung sekretary mo eh. Ikaw, biik. Siya, leon. Palatak niya. Ba't bang hilig mong ikumpara mga tao sa hayop? Tsaka di ba, hinahanap mo ang wallet mo? Oo. Ang alam ko kasi, kasama yon sa mga bagahe na dinala sa condo unit ko sa Makati. So, maaaring nandun yun. Kinuha na naman ito ang kamay niya at saka pumara ng taxi. Oh, bakit magta-taxi ka? Yung mga bodyguards mo. Hindi ka ba nila hahanapin o susundan? Dapat may kasama tayo. Nakakatakot eh. Baka mamaya, anong gawin mo sa akin? Bulalas niya at ayaw sumakay sa taxi na huminto sa harap nila. Sus, sakay na. Ang dami mong alam. Sasakay ka o hindi mo makukuha ang wallet mo kahit na kailan. Binuksan nito ang pintuan at dinaan siya sa tingin para pasakayin. Mahal niya ang wallet na iyon dahil naroon ang nag-iisang larawan ng mama niya nang nabubuhay pa ito. Wala siyang nagawa kundi ang sumakay. Huminto sila sa isang condominium building. Tapos dinala nga siya ng binata sa unit nito. Katulad ng inaasahan niya, napakalaki ng unit nito. Bakit naman 3 ang kwarto? Hindi ka naman dito umuwi palagi. Hindi ba nasa hotel ka madalas? Nagpupunta ako rito kapag tumatakas ako sa madrasta ko noon. Katulad mo, wala na rin akong mommy. May stepmom ako na napaka-stricto. Lahat ng kilos ko at galaw, binabantayan niya. Kaya nga nang nasa Vienna ako, tinakasan ko ang lahat ng mga bodyguards ko. Nagliwaliw ako at nang gabing yon, nadukot ang wallet at cellphone ko. Di ko inakala na may ganun din pala sa ibang bansa. Akala ko dito lang sa bansa natin ng maraming ganun. Alam mo bang 3 araw na akong nasa lansangan nun? Kaya nga nang makita kita, para kang anghel na padala ng langit sa akin. Naisip ko na sa wakas, makakaalis na ako sa mahirap kong sitwasyon. Kwento nito habang siya abala sa paghahalughog ng gamit nito na nasa mga maleta. Hinahanap pa rin niya ang wallet niya. Nakikinig ka ba? Kanina pa ako nagsasalita rito oh. Oo, nakikinig ako. Akala mo anghel ako na nahulog mula sa langit dahil sobra na ang pagtitiis na ginagawa mo. Siguro naisip mo na simula sa gabing iyon, magpapakatino ka na. Mabuti naman, sapat na ang 3 araw mong pagiging pulube at na-realize mo agad na mahirap palang mabuhay nang wala sa iyo ang lahat ng bagay. Tama ba? Oo, tama ka. Natitigilan na namang napatango ito ng 2 beses. Lumakad ito at nagpunta sa kusina. Nagtingin-tingin kung ano bang makakain sa loob ng fridge nito. Di ka ba nagugutom? Tanong nito. Nagugutom. Kaya lang, mas mahalaga na mahanap ko na yung wallet ko para makaalis na ako. Sagot niya. Ngunit napatigil siya nang paglingon niya, nasa likod na niya ito. Ay, isang malaking biik! Bulalas niya habang napakurap ang mga mata at napaatras dahil sa gulat. Biik na naman. Mukha ba akong baboy? Ang pogi-pogi ko kaya. Sa lahat ba naman ng mga hayop, sa baboy mo pa ako ikukumpara? Ba't ka ba ganyan? Di ba, naghalikan na tayo? Ano, tanggap mo na bang nakipaghalikan ka sa isang biik? Galit na tanong nito tapos nilapitan siya. Nakatitig lang ang binata sa mga mata niya. Napalunok naman siya ng ilang beses dahil alam niyang sila lang ang naroon. Lilinawin ko ha. Hindi tayo naghalikan. Hinalikan mo ko. Ikaw lang ang humalik sa akin. Hindi ako gumante. Paglilinaw niya, ngunit laking gulat niya nang bigla na lang siyang itayo nito at hapitin palapit sa katawan nito. Ano bang ginagawa mo, Sir Terence? Ngunit sa halip na sagutin nito ang tanong niya, hinalikan siya nitong muli sa kanyang mga labi. Maalab ang halik ng binata pero alam niyang hindi namimilit, kundi nang hihikayat. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit ng mga oras na iyon, bigla na lang siyang nagkaroon ng pakialam sa malambot nitong mga labi. Tila naging malaking bahagi ng pakiramdam niya ang bawat pagkislot ng mga labi nito. Hindi rin niya alam kung bakit tila nagkaroon ng sariling buhay ang mga labi niya para tugunin ang halik na iyon. Maging ang mga braso niya ay kusang umangat at kumawit sa batok nito. Ano bang ginagawa natin?
Nauutal niyang tanong habang nakayakap pa rin sa kanya ang binata. Napasampay na tila face towel ang mukha nito sa balikat niya. Alexi, pakasal na tayo. Ang tagal kitang hinanap. Sa loob ng 6 na buwan, ikaw lang ang babaeng iniisip ko. Kaya nga nang malaman kong naroon ka sa hotel na matagal nang ipinapamahala sa akin at tinanggihan ko, bigla kong tinanggap na pamunuan yon kahit na ayoko. Dahil sa'yo. Ang bilis naman. Kasal agad? Hindi ko alam kung kaya ko nang magpakasal. Magpapaalam muna ako sa papa ko. Mahina niyang tugon habang napapalunok ng sariling laway. Hindi niya maunawaan kung bakit sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Yung wallet ko, baka makalimutan na nating hanapin. Singit niya. Paraan niya iyon para mabawasan ang tensyon sa pagitan nila. At pati na ang isang enerhiya na hindi niya mapipigil kapag napabayaan. Umalis ito sa pagkakayakap sa kanya at nagtungo sa silid. Nang lumabas ito, dala na nito ang kulay pink niyang wallet. Ito na ang wallet mo. Nakangusong iniabot nito sa kanya. Wow! Ang wallet ko! Agad niyang kinuha iyon at nayakap na parang bata. Nako, salamat hindi nawala ang picture ni Mama. Salamat! Masaya niyang sabi. Di yan mawawala dahil iningatan ko yung maigi. Para sa akin, yan lang ang isang bagay na nagdudugtong sa atin. Tama ang hinala ko. Maaaring hindi mo ko makalimutan dahil nariyan ang larawan ng iyong ina. Nang nakita kitang sumisigaw at tinatawag ang mama mo, naisip ko na sentimental kang tao. Kaya ayun, kinuha ko yan. Para tulad ko, hindi mo rin ako makalimutan. Ngumingiting sabi ng binata. Tama ka, hindi nga kita nakalimutan. Araw-araw nanggigigil ako sa'yo eh. Sa loob ng 6 na buwan, ipinagdarasal ko na sana magkita pa tayo. Para mabawi ko ang wallet na to na hindi ko alam na magiging dahilan para… Natitigilan niyang sagot. Alam niyang kapag itinuloy niya ang karugtong ng salitang iyon, magkakaroon ng linaw ang lahat sa pagitan nila. Ituloy mo na. Utos ng binata habang nakatitig sa mga mata niya. Hindi ko alam na magiging dahilan para mahalin kita. Tugon niya. Nayakap siya ni Terence ng mahigpit habang nakangiti ito. Kaya nga, matapos ang naganap sa atin. Ano, official nang tayo ha? Girlfriend na kita. Pakakasal ka na sa akin ha? Isa-isa lang naman. Girlfriend muna. Kasal agad. Bulalas niya habang masaya rin na nakayakap sa binata. Nang oras na iyon, nagkaroon ng tamang label ang kanilang relasyon. Hindi na lang employee at employer ang namamagitan sa kanilang dalawa. Matapos ang araw na iyon, naging madalas na ang lihim nilang pagkikita sa rooftop at kung minsan sa labas ng kanilang trabaho. Hiniling niyang wag muna nilang ipaalam sa lahat lalo na sa kanilang opisina. Gusto niya na manatili ang respeto ng lahat sa kanilang CEO at makalimutan ng lahat ang nagawa niya rito. Halos 6 na buwan na nilang ginagawa iyon bilang magnobyo. Kalimutan mo na kasi na sinampal mo ko bigla sa harap ng mga tao. Pabirong sabi nito nang maalala ang nakakahiyang sandali ng muli nilang pagkikita. Ikaw naman kasi, alam mo palang naroon ako. Bakit hindi mo ako kinausap? Bakit kasi hinayaan mo akong isiping scammer ka? Natatawa rin niyang tanong. Kasalukuyan silang nasa kotse at nagmamaneho. Mabalik lang tayo sa Vienna. Alam mo, doon ko rin naisip at nasabi sa sarili ko na etong babaeng to, eto na yung makakasama ko. Kasi kahit natakot ka at walang-wala ka rin, hindi ka nagdamot. Hindi mo ako pinagdamutan. Naisip mo pa rin tulungan ako kahit na akala mo masamang tao ako. Sinong hindi mai-inlove dahil doon? Tapos hinawakan nito ang kamay niya ng isang kamay nito at marahang pinisil. Sa daan lang kasi ang tingin, nagmamaneho eh. Kung ano-anong ginagawa? Pabiro niyang sagot. Napapangiti siya sa sinabi nito. Nag-aalala ako. Matatanggap kaya ako ng papa mo? Tanong nito naaalalang papunta sila sa bahay nila dahil ipapakilala niya ito sa kanyang ama. Huwag ka mag-alala. Cool lang si papa. Ang inaalala ko yung side mo. Sabi mo, strikta ang stepmom mo. Paano ko kaya makukuha ang tiwala niya? Tanong niya sa nobyo. Tingnan lang natin. Pero sa tingin ko,
Makukuha mo rin ang tiwala niya. Hayaan mo. Sagot nito. Nang makarating sila sa bahay nila, naroon ang papa niya. Nung una seryoso ang mukha ng papa niya. Hindi agad ito kumikibo hanggang sa umupo na sila sa sofa. Anak, ano bang gustong inumin ng nobyo mo? Kahit na ano po, papa. Sagot ng binata. Dinig nila ang pagkanginig ng boses nito na halatang kinakabahan. Tapos biglang napasinok si Terence na tila isang biik. Hindi nila naiwasan ang magtawanan. Sa sobrang kaba mo, sinisinok ka na. Ganyan ka ba talaga, iho? Natatawang tanong ni Mang Ruel ang ama ni Alexi. Hindi naman po, papa. Sagot nito na nasamahan ng pagsinok. Sinukin ka pala. Hindi dapat biik, kundi sinukin. Ganyan ka siguro kapag kinakabahan ka, no? Daig mo pa ang nakainom ng marami. Siguro nga po, papa. Alam niyo po, sa tanang buhay ko, ngayon lang po ako kinabahan ng ganito. Kahit nga po, papa at lolo ko, di po ako kinakabahan. Pero sa inyo po. Natigilan si Terence nang kunin ng ama niya ang dalawang palad nito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tutol sa inyo. Alam kong kaya ninyo ang mga pagsubok na haharapin nyo bilang magkasama sa buhay. Ang totoo, masaya ako na ang anak ko nanindigan. Hindi siya naduwag na mahalin ka kahit na alam niyang malayo ang agwat ninyo sa buhay. Ikaw nang bahala sa anak ko. Sana naman, huwag mo siyang pababayaan. Pwede ba yon, Terence? Napaluhod si Terence. Opo, papa. Makakaasa kayo. Poprotektahan ko si Alexi kahit na kanino at sa lahat ng mananakit sa kanya. Di ko po yun papayagan. Mariing pangako ng binata sa kanyang ama. Nang matapos ang hapunan, nagpa siya nang umalis si Terence para umuwi. Magkahawak pa ang mga kamay nila ng oras na iyon. Hinatid niya si Terence sa kotse nito. Ano, babay na. Ingat ka sa pagmamaneho, ah. Tawag ka agad kapag uwi mo, okay? Bilin niya. Oo naman, tatawag agad ako. Kung pwede nga lang, kaya lang nakakahiya kay papa. Kaya mabuti pa siguro, mag-propose na ako para makapagpakasal na tayo. Pwede ba yun? Tumango naman siya sa nobyo. Oo, pero kapag hindi ka naabala sa mga VIP clients mo. Humalik siya sa labi ng nobyo at pinasakay na niya ito sa kotse. Ilang minuto na itong wala nang may mamataan siyang itim na kotse ang umalis din sa harapan ng bahay nila. Hindi niya kilala ang plate number kaya binaliwala na lang niya. Laking gulat nila isang araw nang dumating sa hotel ang stepmother ni Terence. Galit ito na humarap sa kanya sa may lobby. Nilapitan siya nito at saka mabilis na sinampal. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa ginawa ng ginang. Ang kapal ng mukha mong akitin ng anak ko? Tingin mo, hahayaan kong ikasal ka sa CEO ng hotel na ito? Magaganap lang yon kapag wala na ako. Banta ng ginang. Doon yan unawaan na iyon ang stepmother ng kanyang boyfriend. Umalis ito at nagtungo sa opisina ng nobyo. Beshi, ano daw ang sabi niya? Inaakit mo ang CEO ng hotel na ito? Si Sir Terence yun ah. Hindi ba? 6 months ago sinampal mo siya at tinawag na magnanakaw? Tapos ngayon, boyfriend mo na siya? Nagtatakang tanong ni Gemma. Oo, Beshi. Sorry, hindi ko nasabi sa'yo. Sagot lang niya habang tulala pa rin at hinihimas ang pisngi niya. Nako, Beshi, malaking problema yan. Nasabi na lang ng kaibigan habang hinihimas ang likod niya. Terence, kilala mo ba ang babaeng yon? Alam mo ba kung saang angkan siya nagmula? Hindi pwedeng kukuha ka na lang ng babaeng kung sino lang. Ayoko sa kanya. Bulalas ng stepmother ni Terence nang nasa opisina na ito ng nobyo niya. Tingin mo? Makakatulong siya sa'yo? Isang janitress ang nobya mo? Mama, matinong babae si Alexi. At hindi na siya janitress. Pinarusahan ko lang siya dati. Pero ibinalik na siya ng dati niyang manager. Isa pa, siya ang babaeng pakakasalan ko. What? Siya ba talaga ang pakakasalan mo? Mag-isip ka nga muna. Bulalas ng ginang. Bakit hindi siya? Mahal ko siya, mama. At wala na akong magugustuhan na babae, kundi si Alexi lang. Ipaglalaban namin ang pagmamahalan namin. Kung hindi ninyo matatanggap, huwag niyo na akong ituring na anak. Matapang nasabi ng binata. Napatayo ang ginang. What? Makakaya mong itakwil ang pamilya mo para lang sa babaeng yan? Mama,
Hindi ko kayo tinakwil. Pero kayo ang hindi rumispeto sa akin. May sarili akong buhay, puso at pag-iisip. Nasa tamang edad na ako para magdesisyon. Mahal ko kayo bilang pamilya. Pero sana magawa ninyong unawain na tao ako at may karapatang magmahal at maging masaya sa piling ng babaeng gusto ko at mahal ko rin. Kaya sana pabayaan ninyo ako kung sino ang pinili kong mahalin. Matapos ang usapang iyon, kumalat sa lahat ng mga investors at board members ang naging pagtatalo ng mag-ina patungkol sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ng nobyo. Kahit na toneto na ladang ginto ang itapon sa akin, hindi kita ipagpapalit. Dahil ikaw lang ang mahal ko. Ikaw ang mundo ko at ikaw ang buhay ko. Sagot niya sabay yakap sa nobyo. Walang nagawa ang madrasta ni Terence. Itinuloy nila ang kanilang pagmamahalan at sinikap nilang patunayan na hindi makakaapekto ang relasyon nila sa pamamahala ng CEO sa buong hotel. 6 na buwan pa uli ang nadagdag sa kanilang relasyon. Alexi, walang kinalaman si Sir Terence sa paglilipat ko sa iyo sa event team. Kailangan ka nila roon. Napansin namin na marami kang ideya, lalo na yung ginawa mo noon sa front desk team. Mas napaayos ang pagsalubong sa mga guest, kaya hiniling ni Ma'am Leia na kung pwede ay isali ka sa event team. Kung talagang deserve ko pong mapasama sa event department ng hotel, di sige po. Masaya akong gawin yun. Walang pag-aalinlangan niyang tugon. Nang naroon na siya, nagsuggest agad siya ng isang pakulo para sa nalalapit na Mother's Day. Naalala niya ang kanyang mama na yumao na, kaya naisipan niyang gawa ng special treatment ang mga ina. May program silang gagawin at ang lahat ng kasalukuyang guest ng hotel na isang ina ay aalalayan nila ng tula at isang plaque ng pagkilala bilang dakilang ina. Layunin ng naisip niyang programa na maparangalan ang lahat ng babaeng naging nanay na. Alam niya na ang pagiging nanay hindi lamang sa pamamagitan ng pagsilang ng isang bata, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal na galing sa puso. Naniniwala siya na minahal ni Ginang Rowena Saavedra ang kanyang nobyo kahit na hindi ito ang tunay nitong ina. Dahil sa matagumpay na event na ginawa niya, umani siya ng samot-saring papuri. Hindi nila alam na may isang guest na CEO ng sikat na magazine ang sa ibang bansa ang nabigyan nila ng plaque ng pagkilala bilang isang ulirang ina at natuwa ito sa event na yon. At nagawa nitong i-picture ang pangalan ng kanilang hotel sa magazine nito. Kaya nakilala ang hotel nila sa ibang bansa at nag-offer ang ilang investors sa kanila ng collaboration at naging dahilan iyon sa lalong pag-unlad ng kanilang hotel. Malaking achievements ang nagawa niya para sa hotel. Dahil doon, natuwa sa kanya ang stepmother ni Terence at natutuhan itong magbukas ng pintuan para sa kanya. Simula noon, nagkasundo na sila ng mama ng nobyo. Iho, hindi naman pala mahirap maggustuhan ng girlfriend mo. Sige, mula ngayon uunawain ko na ang anak ko at bibigyan ko na kayo ng basbas kung kailan kayo magpapakasal. Sabi ng ginang. Talaga ma? Sa katunayan po, dala ko na yung singsing. Tapos humarap ito sa kanya at saka biglang lumuhod sa karamihang tao. Terence! Agad niyang hinila ito upang tumayo dahil napagtitinginan na sila ng mga tao. Alexi, will you marry me? Tanong ng nobyo. Oo naman, magpapakasal ako sa iyo. Naiiyak niyang sabi sabay na payakap sa binata. Lahat ng tao na nakakita sa kanila ay nagpalakpakan. Matapos ang biglaang engagement, nagpunta ang mga magulang ni Terence sa bahay nila para mamanhikan at makipagkilala sa kanyang ama. Naroon din ang lola niya at tiyahin bilang suporta sa kanilang pamilya. Ipinasya nilang hindi enggrande ang maging kasal nila, kundi tahimik at piling kaibigan at mga mahal sa buhay ang makasaksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Habang nasa altar na si Terence at hinihintay siya, kasama naman niya ang kanyang ama na inihatid siya sa altar nang umiiyak. Papa, tama na. Iyak ka ng iyak. Hindi ba ito yung pangarap mo sa akin? Kayo ni Mama? Hayaan mo. At mahal na mahal ako ni Terence. Hindi niya ako pababayaan. Pag-aalon niya sa iyaking ama. Pasensya ka na anak. Hindi lang ako makapaniwala na ikakasal ka na ngayon.
Tapos bumaling ito sa kanyang asawa. Terence, ikaw nang bahala sa anak ko. Huwag mo siyang sasaktan dahil kapag ginawa mo yan, babawiin ko sa'yo ang anak ko. Alam mo yan, hindi ba? Opo, Papa. Akong bahala kay Alexi. Mamahalin at aalagaan ko siya. Kahit na dulo ng daliri niya, hindi ko pahihirapan. Sagot ni Terence. Natapos ang ilang seremonya ng pari at nakaharap na sila sa isa't isa para isuot ang kanilang mga singsing at sabihin ang kanilang mga sumpaan para sa isa't isa. Alexi Villanueva, isang matapang na babae na nakilala ko sa Vienna. Nasa banyagang bansa pero hindi natakot mag-alok ng tulong para sa isang lalaking tulad ko na hindi mapagkakatiwalaan. Kahit napuno ka ng pag-aalinlangan na tulungan ako, pinili mo pa ring hakbangan ang walang kasiguraduhang pagtulong sa akin. Alam mo bang dahil sa ginawa mo, buong buhay ko ang sinagip mo. Buhay at kinabukasan ko ang nabago ng dahil sa'yo. Kaya ang mabibitawan kong pangako ay manatili sa'yo hanggang sa pinakahuling hininga ng buhay ko. Naluluhang sabi ni Terence sa kanya habang isinusuot ang singsing sa daliri niya. Terence Saavedra, ang galing mo kasi ninakaw mo ang mahalagang wallet ko. Dahil doon, natangay mo rin pala ang puso ko. Simula noon, nakatatak ka na sa isip ko at hindi ka nawala kahit na isang saglit. Akala ko dahil yon sa wallet. Pero ngayon, malinaw na sa akin na dahil pala yon sa nadala mo ang puso ko na hindi makakalimot sa'yo. Mahal kita at nagpapasalamat ako na ninakaw mo ang puso ko. Ngayong kasama na kita, buo na ako. Ang tanging pangako ko ay mahalin ka habang ako'y nabubuhay. Saan niya habang isinusuot rin ang singsing sa daliri ng asawa. Matapos nilang sabihin ang kanilang mga pangako para sa isa't isa, hindi na nila nahintay pa ang permiso ng pari. Agad nilang pinaglapat ang kanilang mga labi at dinama ang mga iyon. Nagpalakpakan ang lahat ng naging saksi ng kanilang kasalan. Paalis na sila at sa labas ng simbahan ay nilapitan sila ng biyanan niyang babae para ibigay sa kanila ang regalo nito. Heto, nabalitaan ko na ginulo ng anak ko ang maganda mong bakasyon doon sa Vienna. Bumalik kayo roon bilang honeymoon ninyo kung saan kayo nagkakilala. At dapat sa pagbabalik ninyo, ibabalita ninyong magkakaapo na kami. Mama, salamat po sa regalo. Hindi ko po makakalimutan to. Sagot niya sa biyanan at nahawakan lang nito ang mga kamay niya. Gusto kong mag-enjoy kayo. Sagot din ng ginang. Papa, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan kong mabuti si Alexi habang nasa Vienna kami. Hindi ko po siya pababayaan doon. Sige Terence, aasahan ko yan. Samahan mo siya doon sa mga lugar na hindi niya napuntahan at libutin ninyo ang buong Vienna, Austria nang walang iniisip na problema. Okay? Tapos naiyak na naman ang papa niya. Niyakap nila ito upang aluin at matapos ang pagpapaalam na iyon, sumakay na sila sa kanilang kotse para magtungo sa hotel dahil kinabukasan ang kanilang flight papuntang Vienna. Ikatlong gabi na ng honeymoon nila, nasa beranda sila nakatayo at nakatanaw sa magandang tanawin ng gabing iyon habang humihigop ng mainit na tsokolate. Nang bigla na lang siyang buhati ng asawa papasok sa kwarto nila. "Honey, ano ka ba?" Sigaw niya dahil sa gulat. Hon, sulitin na natin ang honeymoon natin. Tsaka bukas, wala na naman tayong gagawin kundi ang mamasyal katulad ng ipinangako natin kay mama at sa papa mo. Kaya dapat ngayong gabi, sulit na sulit ang gagawin natin. Unahin naman natin ang gumawa ng baby. Bigla na siyang sinunggaba ng asawa habang nasa kama sila at hinila nito ang makapal na blanket para itakip sa mga katawan nila. Doon nga nila pinagsaluhan ang isang gabing puno ng ligaya. Wakas.